Bea Alonso at Vincent Co. Hindi nga ba tuluyang naghiwalay? Pero bakit nga ba namataan si Vincent Co na nasa isang event or convention dito sa Pilipinas while ang pamilya ni Bea Alonso ay nasa Spain? So ano nga bang mga kaganapan sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at pagsubaybay. Mainit na namang usapan sa mundo ng showbiz matapos umugong ang balitang tila hindi natuloy ang pinakahihintay na kasalan ni Bea Alonso at negosyanteng si Vincent Co. Sa loob lamang ng ilang araw ay halos lahat ng social media platform ay napuno ng haka-haka, opinyon at samot-saring reaksyon mula sa mga netizen tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng dalawa. Lalong lumakas ang usapan matapos lumabas ang balita na sa mismong araw na sinasabing wedding day umano nila sa Spain ay nakita di umano si Vincent Co sa isang malaking business event sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng PhilippineStar.com, dumalo si Vincent sa 2026 TNAP Sari-Sari Store Convention kasama ang kanyang ama na si Lucio Co sa World Trade Center sa Pasay City. Kasabay nito, lumabas din ang ulat mula sa Inquirer.net at Bandera Inquirer na nagsasabing hindi raw totoong tuluyang naghiwalay ang dalawa. Ngunit, continents apart lamang. Umano sila sa mismong araw na dapat sana ay kasal nila. Pero ano nga ba ang misteryo? Ano ang intriga na bumabalot sa napapabalitang kasal na ito? Kung si Mr. Vincent Co ay nasa Pilipinas at nasa Spain si Bea, ang tanong ng marami, ano na ang ganap? Ano na ang nangyari? So, hindi na bago sa publiko ang pagmamahalan ni Bea at Vincent. Nagsimula ang usap-usapan tungkol sa kanila noong 2025 matapos silang makita sa iba't ibang events at bakasyon sa ibang bansa. Sa kalaunan, unti-unti ring nakumpirma ang kanilang relasyon nang maging mas open sila sa publiko. Ayon sa mga naunang ulat, na umugong ang kanilang romance matapos silang makita sila sa Spain, no? At Thailand. Kalaunan namataan din silang sweet sa mga social gathering at concert. Noong 2025, mas lalong naging matunog ang pangalan nilang dalawa nang makita silang magkahawak kamay sa isang malaking OPM concert event. Maraming fans ang natuwa dahil pakiramdam nila ay natagpuan ni si Bea ang lalaking tunay na magpapasaya sa kanya matapos ang ilang controversial na relasyon noon. Kalaunan, kinumpirma mismo ni Bea na masaya siya sa relasyon nila Vincent Co, bagamat pinili niyang manatiling pribado ang maraming detalye tungkol sa kanilang pagmamahalan. Mas lalong uminit ang usapan nang lumabas ang balitang may marriage ban na umano sina Bea at Vincent. Ayon sa ulat ng Daily Tribune, inanunsyo umano sa simbahan ng marriage ban ng dalawang malinaw na indikasyon na naghahanda na sila para sa kasal. Para sa maraming tagahanga, si Bea, ito na sanang pinakahintay nilang happy ending para sa aktres. Matagal nang bukas si Bea tungkol sa kanyang pangarap na magkaroon ng tahimik at masayang pamilya. Kaya naman marami ang natuwa nang lumabas ang balitang ito. Maging mga celebrities nagbigay rin ng reaksyon. Isa na rito si Sanjo Marudo na dating nobya ni Bea na naging masaya siya para sa aktres. Ngunit, habang papalapit umano ang napapabalitang wedding date, ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan online na tila hindi matutuloy ang kasal. May ilang source at ang netizen, na ang nagsabing may problema umano sa prenup agreement, habang ang iba naman ay nagsasabing may tensyon umano sa pagitan ng ilang taong malapit sa aktres at sa kampo ni Vincent Co. Sa Reddit at social media, samot-saring haka-haka ang lumabas. May ilang pang nagsasabing may family concern, habang iba naman ay nagsasabing career priorities at personal differences umano ang naging dahilan ng umano'y postpone na kasal. Gayunpaman, wala pa rin namang opisyal na confirmation mula mismo kina Bea at Vincent tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Si Vincent Co ay nagpakita sa publiko sa araw ng kasal, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumakas ang intriga, dahil nakita si Vincent Co sa isang malaking event sa Pilipinas
Pilipinas sa mismong araw na inaasahan natin na napapabalitang kasal nila sa Spain. Maraming netizen ang nagulat kung may kasal nga ba. Bakit nasa convention siya? Ayon sa ulat ni ni si Vincent sa TNAP or convention sa Pasay kasama ang kanyang pamilya at naging usap-usapan tuloy kung totoong na-postpone ng kasal o kung may iba pang nangyari behind closed door. May ilang netizen ang nagsasabing baka simpleng rescheduling lamang ito, ngunit mayroon din naghihinalang may mas malalim na dahilan kung bakit tila hindi natuloy ang engranding seremonya. Sa gitna ng lahat ng intriga, kapansin-pansin na nananatiling tahimik si Bea Alonzo. Kung mapapansin po ninyo at may mga nakikita tayo mga parang yung pamilya ni Bea, pumunta na sila doon, yung mga kaibigan ni Bea nag-post that they're going to Spain, pero ang caption po nila is for pupunta lang ng Spain pero wala silang sinasabi for what reason, 'di ba? And ano nila 'yon? Karapatan po nila 'yon, 'di ba? Hindi agad nagbigay ng detalyadong pahayag tungkol sa issue. Sa halip, mas pinili niyang manatiling pribado sa gitna ng kaliwat kanang espekulasyon. Gayunpaman, mailan ding humahanga kay Bea dahil sa kanyang maturity sa paghawak ng sitwasyon. Sa halip na makipagsagutan online, pinili niyang protektahan ang kanyang personal na buhay. So habang walang malinaw na pahayag mula sa kampo ng dalawa, social media naman ang naging sentro ng discussion. Meron pong mga discussion sa Reddit, Facebook at X, hati yung kanilang mga opinion patungkol dito. May mga nagsasabing baka simpleng misunderstanding lang, may naniniwalang mas malaking problemang mangyayari, at may nagsasabi rin na mas mabuting hindi muna ituloy ang kasal kung hindi pa handa ang parehong panig. May linding fans na nagsasabing mas okay nang hindi matuloy kaysa mauwi sa hiwalayan pagkatapos ng kasal. Habang ang iba naman ay naniniwalang hindi ibig sabihin na hindi sila magkasama sa wedding day ay hiwalay na sila agad, 'di ba? Hindi naman tayo pwede mag-jump into conclusion. Hindi naman natin sila nakakasama 24/7 at hindi rin naman natin alam kung anong kanilang napagkasunduan. Isa rin sa nakikitang dahilan kung bakit sobrang laki ng issue dahil sa celebrity si Bea Alonzo. Kapag ang artista kasi involved, bawat kilos nila ay sinusubaybayan ng publiko. Lahat ng detalye mula sa relasyon hanggang sa personal na problema ay agad nagiging laman ng balita. Hindi madaling magkaroon ng relasyon habang nasa ilalim ng matinding public scrutiny. Isang maliit na pagbabago lamang ay agad nagiging sentro ng intriga. At sa kaso ni Bea at Vincent, tila mas nagiging komplikado dahil magkaiba yung mundo nila diba, na kanilang pinanggalingan. Si Bea galing sa mundo ng showbiz, si Vincent naman galing sa isang prominenteng businessman, diba? So kung sa totoo lang, sa aking opinion lang, no, maraming Pilipino ang nakaka-relate sa sitwasyon ni Bea at Vincent. Marami nagsasabing na mas mahalaga ang emotional readiness kaysa engranding kasal. Kasi kahit gaano pa kayaman o kasikat kasi ang isang tao, kung may hindi pagkakaintindihan o hindi pa sigurado ang isa't isa, mas mabuting pag-isipan muna ng mabuti ang pagpapakasal. Sa panahon ngayon kasi, mas practical na ang maraming tao pagdating sa commitment. Hindi na sapat ang kilig lang, kailangan din ng emotional maturity, trust at compatibility. At kung totoong continents apart lamang sila at hindi sila hiwalay, posible ring sinusubukan lamang nilang ayusin ang kanilang sitwasyon ng pribado. So yun po yung kanilang ginagawa ngayon, ano. Pero syempre hindi rin maiiwasan sa mga netizen na mag-isip, bakit magkahiwalay sila ng bansa since inaasahan natin na sila ikakasal na? Well, ang makakasagot lang yan ay walang iba kundi si Bea at si Vincent ko. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone!